Corp. And nandito ako sa 19th floor, Shore 2 Residences. As of now, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog. Unang-una, marami kaming unit na tinurn over. Marami kaming unit owner na tinurn over, binalik namin kay owner. Yun po yung inasikaso namin. Yung iba kinonvert namin sa Airbnb. As of now, meron na po kaming 50 listings for Airbnb na yun na yung niraran namin ngayon. And then, may ibang unit owner ako na nagre-resale. So, katulad nito, bagong ano siya, bagong dinesign, pinaayos, pina-interior ng unit, ng bagong unit owner. So, ano to, resale siya. So, under bank loan, ang ginawa nung buyer, inassume niya muna. So, tinake over niya yung loan sa bank. Reason pala bakit binenta ito is medyo nawalan ng work yung husband ng and then si ma'am medyo gusto na nila munang i-let go dahil medyo financially hindi talaga sila okay. So ang maganda noon, nag-propose ako doon sa isang buyer ko na willing siyang mag-down and then in installment niya yung down payment for 1 year. Tinake over niya na to. So, yun naman po, depende sa inyo. Kung ako tatanungin ninyo, kung risky ba siya, sa tingin ko, meron kayong pipirmahan. Like for example, date of absolute sale, i-prepare natin lahat yun. Assumption of mortgage. And sa BDO naman, inayos na nila doon na representative and SPA yung bagong owner. So, ganun po yung process. And sa admin, naayos na namin, nagpasa na kami ng bagong deed of absolute sale. So, ang record na po ng admin is nasa bagong owner na. So, ang sa akin lang naman is matulungan ko yung mga dati kong owner and financially struggle talaga sila. So, ni-resale ko siya. As of now, ito yung room kung nakikita nyo, orange siya. So, may budget si owner. So, ginawa namin, same pa rin, 2 beds. And naglagay lang kami ng mga additional na design dito sa unit. So, sa isang vlog ko, titignan ko kung magkano yung naggastos dito dahil ang gumawa nito is si Suki. So, possible, tatanungin ko siya kung umabot ba siya ng 300k for the renovation ng unit. Yan, itutur ko muna kayo. Unit is in 19th floor. Yan. Ito is ano na siya, Airbnb ready na before. Pero naglagay lang kami dito ng backsplash. Yan. Ito yung nilagay namin. Kinuha ko yung tabo galing sa CR eh. Kasi may bidet na siya. So nandito, kasama siya sa binili na yung mga nandito. Yan, kasama na yan. And may storage kasi kami dito, so may lock siya. Ito, naglagay sila ng panel. Ang maganda is naglagay ng ganito. Sliding door na. All white lang din. Sa CR, wala masyadong binago. Ito lang pala. Glass enclosure. Ang shower heater kasama na yun sa binili. Then, yung ilaw dito, sineparate namin. So, yung exhaust fan, yan. Nakaseparate. Tapos, yung tricolor na ilaw na dito. So, ganun pa rin. Yan, kasama na. Yan. Ito, additional na to. And then, yung ref dito, malaki siya. So, ang ginawa, pinalitan ni owner ng maliit. Then, white lang din. Ito, naglagay lang ng ganyang design dyan para mas maluwag siya. Actually, ang size nito is mas malaki, 28 square meters. Yung dito kasi sa Shore 2, mostly 24 square meters. And tignan nyo, may space dito. So, naglagay ng vanity. Actually, ang pinaka-recommend ko po kapag nag-Airbnb kayo is maglagay talaga kayo ng vanity. Bakit? Mostly kasi yung mga nag-Airbnb dito is may mga event sa MOA. So, tinitingnan nila kung presentable, okay na ba yung outfit nila or OOTD at mahilig din silang magpa-picture dyan.
Yan. 2 beds na siya. So, good for 4 person na. And ito pala yung ginawa namin. Alam nyo ba kung bakit nandyan yung aircon? Wala dito. Since nasa 19th floor, hindi kaya yan dito. So, nilagay namin dyan. And, naglagay sila ng cladding, naglagay sila ng design. So, mapuputol kasi siya. So, ang ginawa, nilagyan ng cladding. And, para hindi mahirapan maglinis ng aircon, naglagay kami ng ventilation dito na binili lang din namin. So, pag naglinis ng aircon, tatanggalin yung both side. So, maayos na siyang malilinis. So, minimalist. Mga ganitong design, mostly, lagi siyang nabubuk sa Airbnb. Yun ang napansin ko. May ganito kaming design, mostly, fully booked siya. So, makikita ninyo yun. Isisend ko dito yung link sa baba kung anong Airbnb yun. So, if ever magkaroon kayo ng inspiration kung anong gusto ninyong design sa unit ninyo. And ang maganda dito is facing ng amenities. Facing ng amenities na meron kayong partial ng river. And then, ito kasi dampa yan eh. Yung kinakainan ninyo lagi. And then, ito yung Manila Bay. Yan. Yung Dolomite. Dyan yan. Dolomite. Yan. So, ito is Rojas Boulevard na. So, ito yung update dito sa ginagawa namin. Yan. So, as of now, more on Airbnb na talaga. So, pwede kayong magpa-design ng ganito. Simple lang siya. Pero, umabot din ng medyo 300 or I think 300 talaga. Hindi kasama doon yung bed. Kasi may bed na to before. Ayan. So, sa mga unit owner na gusto pong magpa-interior design, just let me know. Or gusto ninyong magpabenta ng unit, pwede ninyo akong i-message sa Viber 0927-434-7488. Then, try natin kung mahanapan natin siya ng buyer. So, if you're a buyer naman and gusto mong magkaroon ng investment, long-term investment po, pwede ninyo akong i-message. Hanapin natin kung ano po yung budget talaga ninyo. So, ngayon, maraming mga unit ang for sale. Sabihin ko sa inyo ngayon, merong 2.5, merong 3M, 3.5. So, depende yun sa budget ninyo. And, sa mga unit owner, sa viewers ko, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Thank you! See you in my next vlog!